10 kumpleto ba ang Biblia o nawawalang mga aklat? Nabaluktot ba ito? Mayroong ilang mga tekstong tinutukoy sa lumang tipan at bagong tipan, ngunit hindi sila matatagpuan sa mga legal na aklat ng dalawang tipan. Itinuturing ng mga iskolar na ang ilan sa mga tekstong ito ay nawala at ang iba ay plagiarized. Ayon sa website na inspireabygrace.com, ang mga sumusunod na aklat ay itinuturing na nawala. The Book of the Wars of the Lord. The Book of Samuel and Seer. The Book of Nathan the Prophet. The Book of Gad the Seer. Enoch. Chronicles of the Kings of Judah. The Book of the Prophet Iddo. The Words of Shamiah the Prophet. Tingnan natin ang ilang halimbawa ng pagbaluktot ng Biblia. Isa ang Ebanghelyo ng Juan Kapitulo 7 versikulo 53 hanggang Juan Kapitulo 8 versikulo 12 ay makikita natin ang kwento ng babaeng nangangalunya. Ang kwentong ito ay paksa ng pagtatalo sa bisa ng pagkakaugnay nito sa Ebanghelyo ni Juan. Sa madaling salita, maaari mong suriin ang website ng Wikipedia sa ilalim ng pamagat. Si Jesus at ang babaeng nahuli sa pangangalunya, kung saan inilista niya ang ebidensya ng detalyado, at ang conclusion ay, mayroon na ngayong malawak na pinagkasunduan sa akademya na ang CP ay isang interpolation sa ibang pagkakataon na idinagdag pagkatapos ng mga pinakalumang kilalang manuskrito ng Ebanghelyo ni Juan at hindi isang orihinal na bahagi ng Ebanghelyo. Dalawa ang Ebanghelyo ni Juan, ang pagsasalin ng Arabic Jesuit. Makikita natin ang Kabanata 5, versikulo 3, pagkatapos ay versikulo 5. Sa bersyong Ingles, ang New International Version, bilang 4 na ay binanggit bilang isang tala na binanggit ito sa ilang manuskrito. 3 hanggang 24, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nanggaligaw sa bahay ni Israel. Mateo Kapitulo 15. 15 at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Marcos Kapitulo 16. Ayon sa seksyong, 8 sino ang sumulat ng Biblia, sa itaas, makikita natin ang orihinal na, Marcos Kapitulo 16 versikulo 9 hanggang 20 ay isang karagdagang-karagdagan, dahil hindi ito matatagpuan sa mga pinakalumang manuskrito. 4 ang document Q. Q na dokumento mula sa salitang Aleman na Kel, ibig sabihin ay pinagmulan, ay isang nawawalang teksto na ipinapalagay na umiiral bilang isa sa mga pinagmumulan ng mga ebanghelyo ni Mateo at Lucas, habang ang ilang mga iskolar ay naniniwala sa makasaysayang pagkakaroon nito, ang ilan sa kanila ay nagdududa ito. 5 Bakit naniniwala ang mga simbahang Ortodokso at Protestante sa 66 na aklat, 39 na lumang tipan dagdag 27 bagong tipan, at ang Katoliko ay naniniwala sa 73 aklat, 46 na lumang tipan dagdag 27 bagong tipan, at ang Ethiopian Orthodox Church naniniwala sa 81 aklat, 46 na lumang tipan dagdag 35 bagong tipan, sino ang tama sa kanila? Si Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, Orthodox, Protestante, Katoliko, Saksi ni Jehovah, o iba pa. Sa wakas, sinabi sa atin ng makapangyarihang Diyos na ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay binanggit sa Torah at Ebanghelyo sa isang napakatumpak na paglalarawan, at ang tanong ay saan at kailan ito tinanggal. Ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay may isang mahusay na kasama na nagngangalang Salman al-Farsi. Isa siyang Magian, pagkatapos ay ng ibang bansa siya at naging Kristiyano. Lumipat siya sa pagitan ng mga pari at simbahan hanggang sa maabot niya ang huling pari sa kanyang kwento, sinabi niya. Nang siya ay dumalo, sa kanyang presensya sa kamatayan, sinabi ko sa kanya, o ganito at ganito. Kasama ko si ganito at ganoon, at nirekomenda ko ni ganito at ganoon,
at nirecommend ako ni ganito at ganoon. Tapos nirecommend ako ni ganito at ganon sa akin. Ang mga karakter ay hindi binanggit para sa kapakanan ng kaiklian. Kanino mo ako inirerekomenda at ano ang iyong iniuutos sa akin? Sinabi niya, oo, anak. Sa pamamagitan ng Diyos, hindi ko alam kung ito ay naging katulad ng dati. Wala akong alam na tao na mag-uutos sa iyo na puntahan, ngunit ang panahon ng isang propeta ay natabunan ka. Siya ay isinugo kasama ang relihiyong Abraham, na umalis sa lupain ng mga Arabo, na lumipat sa isang lupain sa pagitan ng dalawang Hara, ang lupain na may mga itim na bato, sa pagitan ng mga ito ay mga puno ng palma, na may mga palatandaan na hindi may tatago. Siya ay kumakain ng mga regalo at hindi kumakain ng kawang gawa. Sa pagitan ng kanyang mga balikat ay ang selyo ng pagkapropeta. Kung magagawa mong sumali sa bansang iyon, gawin mo ito. Sinabi niya pagkatapos siya ay namatay. Nang makita ako ng mensahero ng Diyos, naway pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, na lumingon, alam niyang hinahanap ko ang isang bagay na inilarawan sa akin, kaya't itinapon niya ang kanyang balabal sa kanyang likuran, at tumingin ako. Tapos nakilala ko siya, kaya sumandal ako sa kanya, hinalikan siya at umiiyak. Pagkatapos ang mensahero ng Diyos, pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, ay nagsabi sa akin, lumapit ka. Kaya ako ay bumaling at isinalaysay ang aking kwento sa kanya tulad ng sinabi ko sa iyo, o Ibn Abbas. Sinabi niya, ang mensahero ng Diyos, pagpalain nawa siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan, ay natuwa na narinig iyon ng kanyang mga kasamahan. Ang tanong, saan nakatago ang impormasyong ito sa mga teksto ng Ebanghelyo? Sinabi ng makapangyarihang Diyos sa banal na Quran. 157 na mga sumusunod sa sugo na propetang ay litrato, na nakatatagpo sila sa kanya na nakasulat sa ganang kanila sa Torah at Ebanghelyo, na naguutos sa kanila sa nakabubuti, sumasaway sa kanila sa nakasasama, nagpapahintulot sa kanila ng mga kaaya-aya, nagbabawal sa kanila ng mga karimari-marim, at nag-aalis sa kanila ng pabigat sa kanila at mga kulyar na dating nasa kanila. Kaya ang mga sumampalataya sa kanya, nagpitagan sa kanya, nag-adya sa kanya, at sumunod sa liwanag na pinababa kasama sa kanya, ang mga iyon ay ang mga magtatagumpay. Kabanata 7. 146 ang mga binigyan namin ng kasulatan ay nakakikilala rito gaya ng pagkakilala nila sa mga anak nila. Tunay na may isang pangkat kabilang sa kanila na talagang nagkukubli sa katotohanan habang sila ay nakaalam. Kabanat 2. 83 Kapag nakarinig sila ng pinababa sa sugo ay makakikita ka sa mga mata nila na nag-uumapaw sa luha dahil sa nakilala nila na katotohanan. Nagsasabi sila, Panginoon namin, sumampalataya kami kaya magtala ka sa amin kasama sa mga tagasaksi. Kabanata 5. Banggitin, noong nagsabi si Jesus na anak ni Maria, o mga anak ni Israel, tunay na ako ay sugo ni Allah sa inyo bilang tagapagpatotoo para sa nauna sa akin na Torah at bilang tagapagbalita ng nakagagalak hinggil sa isang sugo na darating matapos ko na ang pangalan niya ay Ahmad. Ngunit noong naghatid siya sa kanila ng mga malinaw na patunay ay nagsabi sila, ito ay isang panggagaway na malinaw. 7 Sino pa ang higit na tagalabag sa katarungan kaysa sa sino mang gumawa-gawa laban kay Allah ng kasinungalingan samantalang ito ay inaanyayahan sa Islam? Si Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong tagalabag sa katarungan. Kabanata 61.